Yeah, and Ras Ain Shrine guys is currently our official full day 3. So for today's activity is magla-land trip tayo. So this will be a totally jump-pack day for us. Pero bago tayo mag-start guys, ipakikita ko muna sa inyo yung aming second hotel. This is the Tropical Temple Resort, which is located siya at the back of the main tourism road. Pero under tourism road pa rin siya. Kaso nga lang is sa likuran siya ng road ng main tourism kung saan yung mga fun things na nagaganap sa Siargao. Yan. So, ito yung entrada nila guys sa hotel. It's really along the road na talaga siya. Ang lapit. Parang temple. Tapos tropical yung vibes guys. Best. Tapos may lobby. Then parang dito na din yung restaurant nila, pakainan. Diyan yung mga dormitory rooms, lobby. Tapos sa likuran pa nito guys is may mga dito na naka-private, mga private rooms located. As you can see, tropical na tropical yung vibes. Dito yung restaurant nila, in which you can order food. Yan, ito yung mga private rooms nila. Look at that guys. So, yung mga prices niya nagre-range siya sa 3,000. Starting price ng mga rooms dyan is 3,000 pesos. Yung mga marami siyang puno. Tropical na tropical talaga yung vibes niya. Sa likuran is meron siyang small bar. Yan. May swimming pool sila guys. Actually, mayroon dito isa. Maliit siya. Then, pwede ka din mag-chill dito. Tsaka, meron silang bar doon. Yan. That comprises Tropical Temple. Yung nakuha namin na room dito guys is dormitory type room siya. 10 kami sa isang room. Full pack din guys. So, nabook namin ito for 4,000. Parang 4,000. Almost 5,000 per head. No, not per head. Dalawa na yon. So, that is good for 3 nights. So, pag nasa 2,500 kami ni Berto. Ay, moreover, nasa mga 700 pesos per night siya yung average price ng dormitory nila. Dito yung mga prices ng menu nila guys sa hotel. Nagre-range siya from pinakamura nakikita. Ha? Correct. Ayan na. So, sinundo na kami. Doon na sila. This will be a jump-pack full day trip. Oh my God, Berting. Are you ready for this? Yeah. Oh my gosh. First up guys is the coconut view. Coconut nut is a butternut. Ito yung gano guys. Yung coconut nut is a butternut. Coconut view. So walang entrance here guys. Actually madadaanan lang ito papunta ng Sugba Lagoon. So maraming mga kakalubinan, no? Yan, ito na yung mga people famous sa human show. Donation lang yan sila guys. So pilikin na natin yung mga locals kasi we are also helping them. Na kami dito guys. So konti lang, madali lang yung spot here. Just a 15 minutes stay. May pa-human drone sala. So donation lang siya guys ha. So let's help the locals by giving donations to them. Dito na tayo sa Makubuko. So ito yung lugar na bawal po ang tumayo.
Supposedly, unahan namin yung Suba Lagoon, kaso lang mas kinatch namin yung Magpupungko kasi low tide pa. Kasi ba, hindi na maganda puntahan yung Magpupungko pag high tide. Ayan. Sa may upuan. Okay, let's go. That is the Mapupungko. And there's a bit walk. So dapat pag pumunta ka ng Magpupungko, it should be low tide. Or else you will be washed away during high tide. So there's a pool there. Tapos nandoon pa banda. Yung rock pool talaga is nandoon pa sa may gilid. Guys, tapos na kami sa Magpupungko, our second destination. Very perfect yung Magpupungko, guys. Nakaka-amaze siya na structure ng nature. So if you will be here in Siargao, never miss the Magpupungko. Meron lang siyang 60 pesos na entrance fee, and then after that, wala na. So nice experience yung Magpupungko. Next spot is parang pupunta kami sa Pacifico, somewhere in the northern part of Siargao. Yes, si Kuya among guide. I-leave namin yung contact number niya ha. Pag pumunta kayo dito, the best si Kuya. May drone na, may GoPro pa, may Insta60 pa. Guys, we're out of nowhere. Wala po katao-tao. Oh my God, saan na ba tayo? I think naro-wrong turn na tayo. Ayan sila kuya, ayan. Nandito na tayo sa may Pacifico, somewhere over there. Marami siya lang na sa surfing na mga afam. Nasa Pacifico Beach na tayo guys. Kaso lang medyo maulan. Oh my gosh. May 20 pesos na entrance fee. Meron na tayong umuli. After nag-Pacifico, meters away lang is sa Trojan, di ba? Trojan restaurant namin guys. So yung Trojan guys is a restaurant that is just meters away from Pacifico. Maulan kasi doon banda sa Pacifico, kaya nag-proceed na lang kami dito sa Trojan. Ayun, may infinity pool. If you want to swim here guys, meron silang fee na 1,000 pesos. So 1,000 pesos is yung 500 pesos doon is consumable for the food. Tapos the rest of the 5,000 is the entrance fee for the pool. So it's quite expensive for a pool, dipping, and a picture with this area. Kung kami dito, siguro kami magla-lunch at Trojan. So 500 pesos yung per head. Nakakatawa, no? Nasa lang siya. Ayan, the foods. Kain na, besh. Sige na, kain na.
We're done with the Trojon restaurant. The restaurant is quite expensive guys, pero worth it siya for me ha, kasi sasarap yung mga food. Tsaka standard yung mga servings nila. It's really a high-end restaurant here in Siargao. Somewhere in North Siargao siya makikita. After 30 minutes from the restaurant that we have taken our lunch guys. Ay dito na tayo sa Sugbalag area. 30 minutes siya, masyado kasing malayo. So dito yung kick-off ng Sugbalagoon. So first thing first, dito muna tayo sa Tourism Information Center. So yung bangka dito guys is different. Iba yung presyo niya. Hindi siya kasama sa aming boat ride sa hindi siya kasama sa aming binayaran sa motor. Step 1, bumili ng bottle. Step 1, bumili ng dry bag. Step 2, bumili ng ay dito ang step. Guys, yan yung mga tour packages na pwede nyo mo avail here. So, in-avail namin is itong tour A, which is 250 boat rental. Bawal po yung mga plastics. Dito na yung ano guys, docking area. Yan, Sugbalagoon. Bakit tsaka ang aming ramp doon kay Bongga? Si Pia kasi tawa ng tawa. Cinematic. Arrive at the Sugbalagoon. Ayan na guys, ang daming tao ng Sugbalagay. Good afternoon! Welcome to Sugbalagoon, Siargao! Mabuhay! Arrive na tayo sa Sugbalagoon guys. May mga kayak din sila here. Then I can see may mga crystal kayaks din. Or Sugbalagoon na. Oh! Ito yung cliff jumping na maraming audience. Oh. So naman namin sa Sugbalagoon guys. Ito na kayo. So I think we'll be off to our last spot, the Maasin River. On stayed at least mga nasa mga 1 hour lang kami sa Sugbalagoon. Nothing really fun in there. Kaya lang, pero maganda yung area talaga, yung kabubuan ng lagoon. Right here. Next is, we'll proceed to the Maasin River. 30 at parang 30 minutes din from the Sugbalagoon. We're here at the Maasin River. This will be our last stop before kami mag-head back to our resort. River guys. May talunan din. Mas mingaw din no. Ayun guys, may boat sila dito. Mga 30 pesos per head. If gusto mo mag-river cruise, may 300 pesos per boat. Good for 3 packs na yun, no? 600? If you will be opted to have a river cruise, yan yung mapupuntahan. Tapos yung
So yung fees, guys, 600 pesos per boat. Good for 3 packs na. Tapos 30 pesos entrance fee. River is just like, it's really on the bridge. Sa ano pa ni siya guys, sa Tagum pa ni sa downtown. Yung Bornal, kanal. Tapos dito nagawa na siya ng spot. Marami mga boat. Ito yung sasakyan mo, no? Pag magre-river cruise ka dito. Look at that guys. Ito yung sasakyan mo. Pero mamaya, mas lalalim pa yan kasi pahing side na. Ma'am, dili. Sit na kayo, ma'am. Tapos meron ding raft dyan guys. It's 20 pesos per raft. Tatawid ka yata sa kabila. Just like sa Sugba Lagoon, meron din silang cliff jumping dito. Ayan. So sila Joel lang ang sasakay. Hindi ako sasakay kasi hindi ko kaya yung upuan dyan. Ayun na sila guys. Paalis na sila. Mag-ingat kayo sa cruise ha! Apat pala sa isang sasakyan. Ayan sila. My God, malapit na malunod. I basically I am waiting for them na kasi nag-river cruise sila sa Maasin. So my guide told us yung Maasin pala na river cruise is it will take you 1 to 2 hours. So ngayon hinintayin na namin siya at saka it's already getting dark. So gabi na naman kami makauwi ngayon dito sa hotel, sa resort. So technically this is the end of our island hopping here in Siargao. I know the land tour here in Siargao. And in a full day, marami kami napuntahan guys. Actually, nag-enjoy talaga ako for today. No, so I did not expect that Siargao could this be so fun. Kasi doon pa man, diba, sabi ko sa sarili ko, baka overrated masyado yung Siargao. No? Baka touristis so masyado. Pero getting here, I have really realize to myself na masaya din pala yung Siargao. Hindi siya overrated. Talagang you'll be having fun here in Siargao. So I think that's the end of our land tour here in Siargao. When you are coming here, so do not skip this activity dito sa Siargao because you will really get to some of the best spots here in Siargao. Personally, so medyo na-amaze ako doon sa nature no ng Magpupungko. I was amazed by that area. For me, masyadong overrated at saka crowded yung Sugba Lagoon. Hindi naman siya ganoon ka-exciting. Then si Maasin River is not that really exciting for me. So tomorrow is mag-island hopping pa kami. Yung tri-island na gagawin namin. The same guide pa rin si Kuya Dwight. So, ngayon sa land tour nag-book namin si Kuya ng 800 pesos. No? So whole day na yun. Nag-start kami ng 7 a.m. And then baka ngayon mag-end din kami ng maybe almost 7 p.m. na din. So almost 12 hours namin mahihiram si Kuya. For that day, 800 pesos. So sulit. Very convenient. Walang naging problema sa tour namin with Kuya Dwight. So that's the end of this vlog for our land tour, and tomorrow is mag-island hopping tayo. That will be our last activity here in Siargao before heading home back to our hometown on Wednesday.